babae. Isang gabi habang nagpapahinga na si Zion sa kanilang silid ay bigla na lang silang nawalan ng kuryente. Kaagad naman siyang inutusan ng kanyang kasamahan na si Lex para tingnan ang circuit sa rooftop. Dahil bago pa lang siya dito ay wala na siyang nagawa kundi sundin ang utos nito. Wala silang kaalam-alam na may isang babaeng cultivator na si Muzi na pala ang kasalukuyang nasa rooftop para mag-cultivate. Nang makarating si Zion sa pinto papuntang rooftop ay nagulat siya na may sumira na dito kaya naisip niya kaagad na pinasok na sila ng magnanakaw. Dahil dito ay dali-dali siyang lumabas at naabutan niya si Muzi na nakalutang. Nagulat ito sa kanya dahilan para mawala ito sa focus at matamaan ng kidlat. Pagkahulog nito ay kaagad itong nawala ng malay kaya naisip niyang gawin dito ang mouth-to-mouth resuscitation. Nang ginawa niya ito ay bigla naman silang napalibutan ng liwanag at napanaginipan ni Muzi ang kanyang ina na kaagad ding nawala. Pagkadilat ni Zion ay gising na pala si Muzi kaya nakatikim tuloy siya ng sampal nito. Mabilis naman siyang nagpaliwanag na gusto lang niya itong iligtas ngunit hindi pa din siya mapatawad nito dahil yun umano ang first kiss nito. Kaya sinampal siya ulit nito at katapos ay umalis na ito. Pero panatag pa din si Muzi dahil hindi nakita ni Zion ang heavenly tribulation. Ilang sandali lang ay bigla niyang naramdaman na parang bumabalik siya sa dati niyang level. Habang si Zion naman ay may kakaiba ding nararamdaman sa kanyang katawan. Kinabukasan ay napansin niya na parang napakaganda ng kondisyon ng kanyang katawan at mas luminaw din ang kanyang paningin. Nakita niya si Muzi na hinihintay ng manliligaw nito na si Jiro para yayain itong manood ng sine ngunit tumanggi lang ito. Bigla namang may lumitaw na isang mata sa di kalayuan niya dahil naramdaman nito na bago siyang cultivator at gusto nito na makita ang abilidad niya. Dahil dito ay susubukan nitong ihulog ang billboard na nasa itaas ng isang gusali. Nang mahulog na ito ay kaagad itong napansin ni Zion kaya dali-dali siyang kumilos para iligtas ang babae. Dahil dito ay napalabas niya ang kanyang kapangyarihan at matagumpay na nailigtas ang babae. Ngunit ilang sandali lang ay bigla naman siyang bumagsak at nawalan ng malay. Matapos malaman ni Muzi ang nangyari sa kanya ay umaksyon na din ito. Kaya nang magkamalay na siya ay nasa silid na siya ng isang hotel at kaharap si Muzi. Dito na siya sinabihan ni Muzi na gusto lang umano nito na bawiin ang pagmamay-ari nito na nasa kanya. Dahil wala siyang matandaan na may kinuha siya kay Muzi ay dito na nito ipinaalala sa kanya kung paano niya iniligtas ang babae kanina. Dagdag pa nito na dahil ito sa nagamit umano niya ang kapangyarihan nito at dito na din nito sinabi na isa itong cultivator. Dahil hindi siya naniniwala ay sinampulan siya nito. Katapos ay dahil na din alam na umano niya ang sekreto nito ay pinapili siya kung ililigpit na siya nito o sasamahan niya itong mag-cultivate din para parehas silang maging immortal. Dahil dito ay wala na siyang nagawa pa kundi samahan na lang ito. Pinasama siya nito papunta sa rooftop ng gusali at pagkadating nila dito ay sinabihan siya nito na kung gusto niya umanong lumakas ng mas mabilis ay kailangan niya munang tumalon dito. Paliwanag ni Muzi na dahil sa tuwing nalalapit na ang kamatayan ng isang tao ay dito umano napapalabas ang totoong kakayahan nito. Dagdag pa nito na kahit din hindi umano siya tumalon dito ay siguradong ililigpit lang din siya ng ibang cultivator dahil isa siyang mahina kaya mas mabuti na din na subukan niya na lang na tumalon. Nang mapatras siya sa gilid ay dito na siya tinulak ni Muzi. Sinubukan niyang ilabas ang kanyang kapangyarihan ngunit bigo siyang maipalabas ito kaya nataranta na siya. Pero nang malapit na siya sa baba ay nakita niya si Muzi na papalapit sa kanya. Pagkayakap nito sa kanya ay dito niya na napalabas ang kanyang pakpak dahilan para makabalik sila sa taas. Hindi makapaniwala si Muzi sa kanyang nagawa ngunit dahil nayabangan ito sa kanyang sinabi ay bigla siyang itinulak nito pabalik ng gusali. Katapos ay binalaan siya nito na wag niya umanong masyadong ilantad ang kanyang sarili dahil kung malaman ng ibang cultivator ang tungkol sa kanya ay siguradong marami na ang magtatangka na iligpit siya. Muling naramdaman ng isang cultivator na si Samo ang spiritual na enerhiya ni Zion at napansin din nito na naabot ni Zion kaagad ang level Zuji sa loob lamang ng kalahating araw. Dahil dito ay inutusan nito ang estudyante nitong si Roy Uva na subukan kung gaano kalakas si Zion at kung sakali mang mahina si Zion ay pinapaligpit niya na lang ito. Pagka-uwi nila Zion at Muzi ay nakita nila si Jiro na naghihintay sa labas. Balak muli nito na yayain si Muzi na manood ng sine ngunit tumanggi si Muzi dahil kagagaling lang umano nila ni Zion sa hotel at pagod pa siya. Dahil dito ay nagalit ng sobra si Jiro at susuntukin na sana si Zion ngunit kaagad siyang sinampal ni Muzi. Katapos ay sinabihan siya nito na ito lang umano ang pwedeng gumalaw kay Zion. Isang araw habang nagmemeryenda sila Zion at Muzi ay nagalit si Muzi na makalumang cellphone pa ang gamit ni Zion kaya binigyan niya ito ng smartphone. Dito na din natanong ni Zion kay Muzi kung bakit umano hindi siya niligpit nito kahit isa din itong malakas na cultivator kagaya ng iba.
Ayon naman kay Muzi ay dahil hinigop umano niya ang maraming spiritual na enerhiya nito at kung masasawi siya ay maglalaho din ito. At tanging kakaibang pamamaraan lang ng kanilang pamilya ito na ipapasa. Nagsimula naman ng kumilos si Roy Uva para hanapin si Zion at nang biktima muna ito ng mga mortal. Kinaumagahan ay pinuntahan niya mismo ang lugar kung saan na-detect ang presensya ng spiritual na enerhiya ni Zion. Para mas mabilis niyang matutunton si Zion ay gagamit siya ng tinatawag niyang witch at booty call at sasamahan niya ito ng teknik niyang dancing seduction. Kagad siyang nag-umpisa ngunit halos lahat ng mga lalaki na kinausap niya ay mga walang spiritual na enerhiya kaya pinagbubugbog niya na lang ang mga ito sa galit niya. Napatanong siya kung bakit kaya hindi umuubra ang dancing seduction sa hinahanap niya kaya napaisip siya na baka iba ang gusto nito. Dahil dito ay iniba niya ang target ng dancing seduction at nabiktima naman niya si Lex. Kagad namang lumabas ng kanilang silid si Lex para makipagkita kay Roy Uva. Dahil nababahala si Zion dito ay napagpasyahan niyang sundan ito. Pagkadating ni Lex sa lugar kung nasaan si Roy Uva ay kaagad na tiningnan ni Roy Uva ang spiritual na enerhiya nito ngunit katulad lang din pala ito ng iba niyang nakausap. Dahil patuloy pa din ito sa pagsunod sa kanya ay sinuntok niya na ito. Nagawa itong mailigtas ni Zion kaya nang makita ito ni Roy Uva ay tuwang-tuwa ito. Matapos mapagtanto ni Zion na iba na din ang tingin sa kanya ni Lex ay nabitawan niya ito. Katapos ay nagtatakbo siya palayo dito at nang makalayo-layo siya ay bigla naman siyang inatake ni Roy Uva na sinundan ng dancing seduction. Dahil dito ay naging sunod sa Nura na din siya sa gusto nito at pinapunta siya nito sa rooftop ng isang gusali. Pagkadating niya dito ay ginamit ni Roy Uva ang spirit restrictions para hindi ma-detect ng ibang cultivator ang spiritual energy nila. Gusto naman ni Zion na makahalik na kay Roy Uva kaya sinuntok tuloy siya nito. Dahil nandiri si Roy Uva sa kanya ay tinanggal na nito ang dancing seduction. Nang mabalik na siya sa katinoan ay dito na nagpasya si Roy Uva na iligpit siya. Kaya dito niya na din napagtanto na isa din itong cultivator at muli niyang naalala ang sinabi ni Muzi na ililigpit ng ibang cultivators ang mga bagong cultivators. Para makatakas dito ay sinubukan niyang linlangin si Roy Uva ngunit madali lang siyang nahabol nito. Hinawakan nito ang kanyang pantalon ngunit hindi akalain ni Roy Uva na matatanggal ito. Dahil sa sobrang pagkainis nito sa kanya ay inatake siya nito pero biglang may umatake dito na kagagawan naman ni Muzi. Pinagalitan nito si Zion kaya kaagad na isinuot ni Zion ang pantalon niya. Katapos ay pinaluhod siya nito sa dala nitong keyboard. Dahil sa pagkakahigop ni Zion sa spiritual energy ni Muzi ay nararamdaman din ni Roy Uva na sobrang baba na ng cultivation level ni Muzi. Para naman hindi malaman ni Roy Uva ang pinaplano ni Muzi ay kinakausap nito si Zion gamit ang telepathy. Muli nitong ipinaalala kay Zion ang mga itinuro niya dito tungkol sa iba't ibang level ng cultivation. Ngunit nalaman din ni Roy Uva na gumagamit sila ng telepathy kaya bigla itong umatake. Alam ni Muzi na sa kalagayan niya ngayon ay hindi niya ito magagawang talunin dahil nasa late stage na ito ng foundation establishment. Matapos ang palitan nila ng kanilang atake gamit ang kanika nilang spirit weapon ay nagkaroon si Muzi ng pagkakataon para magamit ang isa niyang teknik. Katapos ay kaagad nitong sinabihan si Zion na umalis na dito. Nagpatuloy ang kanilang labanan ngunit sa pagkakataon na ito ay si Muzi naman ang napuruhan ni Roy Uva. Wala nang nagawa pa dito si Muzi kaya nabugbog na siya ni Roy Uva. Pagkaatake muli ni Roy Uva ay sinubukan itong sanggain ni Muzi ng kanyang defense restriction. Napahinto naman sa pagtakbo si Zion dahil alam niyang hindi kakayanin ni Muzi ang lakas ni Roy Uva. Habang si Samo naman ay nambiktima ulit ng mga mortal para sa kanyang cultivation. May plano din pala itong tikman ang dugo ni Roy Uva at hinihintay lang nito na matapos si Roy Uva sa kanyang misyon. Hindi na kayanin ni Muzi na mapigilan ang atake ni Roy Uva at nang ililigpit na sana siya nito ay biglang dumating dito si Zion para sanggain ito. Kaya pagkadilat niya ay kaagad siyang napaluha nang makita ang kalagayan ni Zion. Muling inalala ni Muzi ang araw nang sabihan siya ng kanyang ina sa mga katangian ng isang lalaki na dapat umano niyang pakasalan. Biglang sinipa ni Roy Uva si Zion at nang nilapitan niya si Zion ay siya naman ang sinipa nito. Dito na nawalan ng malay si Zion at nang magkamalay siya ay inakala niya kaagad na nasa kabilang buhay na siya. Nakita niya dito ang isang lalaki na nagpakilalang si Zuan. Katapos ay naglabas ito ng spirit weapon na Dark Sky at nakilala niya ito kaagad. Dahil nararamdaman nito na wala siyang dugo ng Liklan ay naisip na lang nito na cultivation partner siya ng isa sa descendant nito. Ito pala ang naikwento minsan ni Muzi na ninuno nito kaya naisip niya na magpakilalang asawa ni Muzi para makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Dahil sa ginawa niya ay pinagkalooban siya nito ng Huntian beads na makakatulong umano sa kanya.
Bago ito umalis ay sinabihan siya nito na babalik din umano ang lakas niya pagkabalik niya sa realidad. Dito na siya biglang naglabas ng napakalakas na kapangyarihan dahilan para tumilapon si Roy Uva. Hindi makapaniwala si Roy Uva sa nakikita niya kay Zion at nararamdaman din niya ang napakalakas na spiritual power nito. Dahil dito ay alam niyang hindi niya na ito kaya pang talunin sa kasalukuyang level niya. May hinala din siya na posibleng mas malakas na ito kaysa sa kanyang master. Sinubukan niyang umatake ngunit sinanggalang ito ni Zion ng isang daliri at katapos ay sinira din nito ang kanyang magic weapon. Dito na siya nawalan na ng ganang mabuhay at mas pinili na lang na magpahulog. Ngunit nagulat siya nang seluhin siya ni Zion at ibalik sa rooftop. Dahil sa ginawa ni Zion ay nagalit siya dito at kaagad na umalis. Kaagad namang tinanong ni Muzi si Zion tungkol sa kapangyarihan umano na ipinakita nito. Ayaw itong sabihin ni Zion kaya nagsinungaling na lang siya ngunit nalaman din ito kaagad ni Muzi. Dinala siya nito sa isang silid para tanungin ulit ngunit hindi pa din siya nagsabi ng totoo. Napaisip si Muzi na kahit din umano ang paghigop niya sa kapangyarihan nito ay isa pa ding misteryo. Dahil dito ay napilitan na si Muzi na igapos siya at isagawa ang co-cultivation ng Lee clan. Sa pamamagitan nito ay parehas silang napunta sa nakaraan ng bawat isa. Nang mapunta si Zion sa hindi pamilyar na lugar ay may nakita siya ditong isang malaking pinto. Nilapitan niya ito at matapos niya itong hawakan ay bigla itong nagliwanag at napunta naman siya sa isang lugar kung saan nakita niya dito si Muzi na bata pa. Ngunit ilang sandali lang ay bigla naman silang nahulog. Habang si Muzi naman ay may nakitang isang malaking bola na nagliliwanag sa loob ng spiritual world ni Zion. Matapos niya itong hawakan ay napunta naman siya nung gabi na niligpit ng isang lalaki ang halos buo nilang angkan. Nahulog din sa panahon na ito si Zion at nang marinig niya ang boses ng isang babae ay kaagad niya itong pinuntahan. Nakita niya din ang lalaki na naghahanap pala ng Dark Sky kaya nasaksihan niya kung paano nito iligpit ang ina ni Muzi. Dito lang niya napagtanto kung gaano kasalimuot ang nakaraan ni Muzi. Naikwento ni Muzi ang mga nangyari nung gabing iyon at ipinakita din niya ang Dark Sky na gustong kunin ng lalaki na sumalakay sa kanila. Nang napatanong si Zion kung kaya ba nilang talunin ang lalaki na ito ay sinabi ni Muzi na hindi pa nila ito kaya sa ngayon. Pero nangako naman si Zion ng buo niyang suporta kay Muzi. Habang pauwi na siya ay muli niyang naalala ang Huntian beads at dito lang niya napagtanto na wala na pala ito sa kanyang bulsa. Pagkadating niya sa kanilang kwarto ay nagulat siya nang makita si Roy Uva na naghihintay sa kanya. Nagpakilala pala ito kay Lex na fiancé umano niya ito. Humingi ito ng pabor sa kanya kung pwede umano itong makitulog muna dito dahil wala na itong mapupuntahan na iba. Dahil dito ay namroblema si Zion kung saan siya matutulog kaya inalok siya ni Lex na magtabi na lang umano silang matulog. Kaagad naman niya itong tinanggihan at mas pinili niya na lang na matulog sa sahig. Kinabukasan ay pinipilahan pa din si Roy Uva ng mga manliligaw niya na naapektuhan ng kanyang dancing seduction. Dumating naman dito si Jiro at ilang sandali lang ay lumabas na din ng gusali si Muzi. Gusto ni Jiro na yayain si Muzi na makipag-date ngunit iminungkahi ni Muzi dito na mas nababagay umano siya kay Roy Uva. Ngunit ayon kay Roy Uva ay si Zion lang umano ang gusto niya na papalapit na din dito. Kaagad itong sinalubong ni Muzi para yayain itong manood ng sine. Hindi naman nagpatalo si Roy Uva at niyaya din si Zion na manood ng sine. Dahil dito ay pinag-aagawan tuloy si Zion ng dalawang chika babes sa sinehan. Isang araw ay naisipan ni Zion na bigyan ng regalo si Muzi dahil nababahala siya na baka nagtatampo na ito sa ginagawa ni Roy Uva. Ngunit inaabangan pala siya ng mga kalalakihan na binayaran ni Jiro para bugbugin siya. Nang uumpisahan na ng mga ito na atakihin siya ay nagawa pa niyang malinlang ang mga ito kaya dali-dali siyang tumakbo. Ngunit bigla niyang nabitawan ang daladala niyang regalo at nakita niya sa unahan sila Roy Uva at Muzi. Nang makita ng mga ito na may humahabol sa kanya ay mabilis na kumilos ang mga ito para protektahan siya. Dahil dito ay nabugbog tuloy ang mga binayaran ni Jiro at wala na ding nagawa pa si Jiro. Nang makita ni Roy Uva na binigyan ni Zion si Muzi ng regalo ay nakaramdam ito ng lungkot at nagpasya na lang na umalis. Nasa tuktok ng isang gusali naman si Samo na nababahala na baka mabigo lang si Roy Uva sa kanyang misyon. Nang pauwi na sila Zion at Muzi ay nakita nila si Roy Uva sa unahan nila. Naramdaman ni Zion na parang nakikita niya kay Roy Uva ang sarili niya dati nung palagi lang siyang mag-isa. Dahil dito ay nakiusap siya kay Muzi kung pwede niya itong lapitan. Pumayag naman si Muzi kaya kaagad niya itong nilapitan at inalok ito na makipagkaibigan. Pero nagalit lang sa kanya si Roy Uva at nabanggit din ito na kung hindi lang umano siya lumakas ng sobra nung gabi nang maglaban sila ay tapos na sana ang kanyang misyon.
Akala din nito na inutusan lang siya ni Muzi na galitan siya kaya dito niya na sinabi na nagpunta siya minsan sa spiritual world ni Muzi at pare-pareho lang sila na may mabibigat na pinagdadaanan. Kinagabihan ay naistorbo ni Samo ang dalawang estudyante sa isang silid. Galit na galit dito ang lalaki ngunit parehas lang niya itong niligpit. Hindi akalain ni Samo na makukumpleto niya na ang fiend art. Pagkabalik ni Roy Uva para mag-report kay Samo ay nakita niya ito na dala-dala ang dalawang estudyante. Sinabi niya ang mga nangyari nung isang gabi at bakit siya nabigo na mailigpit si Zion. Hindi muna ito masyadong inintindi ni Samo dahil basta mainom lang umano nito ang dugo ng dalawang estudyante siguradong maaabot na nito ang middle stage ng core formation na ikinagulat naman ni Roy Uva. Sa ngayon ay naatasan lang muna nito si Roy Uva na matyagang mabuti sila Zion at Muzi. Hindi makapaniwala si Roy Uva na makukumpleto na ng kanyang master ang fiend art at alam niya na kung mangyari ito ay hindi lang sila Zion at Muzi ang ililigpit nito kundi pati siya. Nakipagkita siya kay Zion at nang magkita na sila ay inatake niya ito ng paulit-ulit kaya nagtataka na lang si Zion sa ginagawa niya. Gusto niya na ilabas ni Zion ang totoo nitong spiritual power ngunit ayaw itong gawin ni Zion dahil hindi umano siya makikipaglaban sa isang kaibigan. Biglang umatake si Roy Uva pero dahil hindi pa din lumalaban si Zion ay tumigil na ito sa pag-atake. Dito na din sinabi ni Zion na ang spiritual power niya umano ay gagamitin niya lang para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Dahil dito ay may biglang naalala sa kanya si Roy Uva at ilang sandali lang ay nagpakita na din dito si Muzi na kanina pa pala nanonood sa kanila. Dito na sinabi ni Roy Uva sa kanila ang pinaplano ng kanyang master dahil naramdaman umano nito ang presensya ng kapangyarihan ni Zion. Kaya napagtanto kaagad ni Zion na ipinadala si Roy Uva ng kanyang master para subukan ang kanyang kapangyarihan. Naisip din naman kaagad ni Muzi ang sitwasyon nila sa ngayon at dagdag pa ni Roy Uva na malapit na ding maabot ng kanyang master ang middle stage ng core formation. Na kung mangyari man ito ay siguradong wala na silang laban pa dito. Tuwang-tuwa naman si Samo sa mabilis na pag-usad ng kanyang cultivation at hindi na din siya makapaghintay na mainom ang dugo nila Zion at Muzi. Sinabihan ni Muzi si Roy Uva na sa modern cultivation ay hindi na nag-e-exist pa ang maayos na relasyon ng isang guro at estudyante nito. Dahil napatanong si Zion kung paano nagkakilala sila Roy Uva at master nito ay dito na nagkwento si Roy Uva. Ilang taon ang nakakaraan kung saan kasama pa niyang naninirahan ang kanyang mga magulang ay palagi siyang inaaway ng iilang kabataan sa kanilang nayon. Ito pala ay dahil kaibigan niya ang isang snake spirit na naninirahan sa kuweba na malapit lang din sa kanila. Halos araw-araw niya itong binibisita para dalhan ng pagkain. Ito lang din palagi ang nag-iisa niyang kaibigan at palaging nakakalaro. Dahil dito ay inakala niya na habang buhay na silang magiging magkaibigan. Isang araw habang papunta na siya sa kuweba para dalhan ulit ng pagkain ang snake spirit ay sinabihan siya ng isang matanda na mas mabuti umano kung layuan niya na ang halimaw na ito dahil kung hindi ay baka mawalan na siya ng mga mahal niya sa buhay. Hindi niya ito pinaniwalaan at pagkadating niya sa kuweba ay nagtaka siya na wala na dito ang kanyang kaibigan. Bigla siyang nakarinig ng putok kaya dali-dali siyang bumalik ng nayon. Kasalukuyan na palang inaatake ng snake spirit ang kanilang nayon. Pagkadating niya dito ay kaagad niyang hinanap ang kanyang mga magulang at ilang sandali lang ay nakita niya na lang ang mga ito na nakahandusay na. Para ipaghiganti ang mga ito ay binalikan niya ang kuweba para harapin ang kanyang kaibigan. Lumabas mula dito si Samo at sinabihan siya na hindi umano siya dapat masawi dahil siya na lang ang survivor ng kanilang nayon. Binigyan siya nito ng special weapon na tinatawag na Lee Fire na pwede niya umanong magamit para iligpit ang snake spirit. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ito at ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa snake spirit. Nang makita niya na ito ay nakahandusay na ito pero ilang sandali lang ay bumangon ito. Bigla itong lumapit sa kanya kaya kaagad niyang ginamit ang Lee Fire. Dito niya na nalaman na susubukan lang pala nito na gamutin ang kanyang sugat sa noo. Ilang sandali lang ay bumagsak na ito at binawian ng buhay kaya labis din ang lungkot na nadarama niya. Habang papalabas na siya ng kagubatan ay nakita niya si Samo na nakalutang. Inakala niya kaagad na isa itong immortal kaya kaagad siyang humingi ng tulong dito na isalba ang kanyang mga magulang at mga kanayon. Ngunit ayon kay Samo ay isa umanong labag sa tuntunin ng kalangitan na buhayin pa ang mga namatay na. Dahil hindi niya na alam pa ang kanyang gagawin sa kanyang buhay ay inalok na lang siya ni Samo na maging estudyante nito at samahan ito sa cultivation nito. Tinanggap niya na lang ito at dito na nagsimula ang pagsasama nilang dalawa. Ngunit makalipas ang ilang taon ay nagulat na lang siya nang matuklasan niya na gumagamit na pala ito ng bloodthirsty fiend art para mas mapataas pa ang cultivation level nito. At napapansin niya din na nag-iba na din ang tingin nito sa kanya na parang nakamatsyag ito sa bibiktimahin nito.
Dahil sa mga sinabi ni Roy Uva ay napagtanto kaagad ni Muzi na kung maiinom na nito ang kanilang dugo ay maaabot na nito ang late stage ng core formation. Kaya kahit meron pa silang mga spirit weapons ay hindi pa din nila ito matatalo. Pero ayon naman kay Roy Uva na basta hindi pa nito natatapos ang Fiend Art ay may pag-asa pa silang matalo ito. Dagdag pa nito na may alam umano siyang kahinaan ng Fiend Art ng kanyang master at basta mahuhulog lang ito sa ihahanda nilang patibong. Pagka-uwi nila Muzi sa kanyang tinitirahan ay dito na nito nabanggit kay Zion ang tungkol sa kanyang nakita na bola na nagliliwanag sa spiritual world ni Zion nung nag-cultivate sila. Naramdaman niya umano na ang enerhiya sa bola na ito ay parang kapareho sa kanilang angkan pero iba ito sa spiritual na enerhiya na nahigop ni Zion sa kanya. Nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan na hindi pa niya nakikita. At kung sakali mang magagamit ito ni Zion ng tama ay malaki ang posibilidad na matatalo nila si Samo. Napatanong naman si Zion kung paano niya ito maipapalabas kaya sinabi ni Muzi na kailangan niyang gamitin ang kanyang dugo para makapag-form na din sila ng contract sa spirit weapon niya. Pero nag-aalinlangan si Muzi na palabasin ito dahil delikado din ito at may posibilidad na makontrol nito si Zion. Ngunit gayon pa man ay sigurado na si Zion na gusto niyang maipalabas ito. Dahil dito ay hindi na nagsayang pa ng oras si Muzi at kaagad na inumpisahan ang pagpapalabas sa spirit weapon ni Zion. Ilang sandali lang ay nagpakita na sa kanila ang spirit weapon ni Zion. Hindi nila akalain na isa pala itong babae at nararamdaman ni Muzi dito na may napakataas itong cultivation level. Pero ayon sa spirit weapon ni Zion na kahit pa umano may mataas siyang cultivation level at gusto ni Zion na gamitin ang buong kapangyarihan niya ay kailangan ni Zion na maging ascendant soul level. At sa kasalukuyang level ni Zion ay kaunting oras lang muna ang itatagal nito kaya bigla na lang itong nawala. Makalipas ang ilang oras habang natutulog na si Muzi ay sinubukan muli ni Zion na palabasin ito. Ngunit hindi niya ito magawa at bigla niyang narinig ang boses nito na kung gusto niya umanong mapalabas ito ay kailangan niyang mag-concentrate. Kinabukasan habang naglalakad siya sa labas ay sinalubong siya ni Jiro. Balak na naman nito na iligpit si Zion para makuha si Muzi at sa pagkakataon na ito ay nagsama na ito ng dalawang cultivator. Pagka-atake ng mga ito kay Zion ay biglang dumating dito sila Muzi at Roy Uva para sanggain ito. Nang inilabas nila ang Dark Sky at Lee Fire ay natuwa dito ang kanilang mga kalaban dahil mga weapon hunters pala ang mga ito. Pagka-atake ni Roy Uva ay tinapatan ito ng kanilang kalaban na nagdahilan para pareho silang magapos at hindi na makagalaw pa. Pagka-atake ng lalaki kay Zion ay naiwasan pa ito ni Zion pero sinundan ito kaagad ng atake ng babae kaya hindi na siya nakailag pa dito. Ililigpit na sana siya ng lalaki ngunit bigla niyang napalabas ang kanyang spirit weapon. Dahil sa lakas ng kanyang spirit weapon ay hindi na nakaporma pa ang dalawang kalaban. Sinubukan pa ng babae na tumakas ngunit kaagad siyang hinarangan ni Muzi. Wala nang nagawa ang mga ito kundi lumuhad na lang at magmakaawa sa kanila. Sa sobrang takot ni Jiro ay mabilis din itong umalis dito. Wala silang kaalam-alam na pinagmamasdan lang pala sila ni Samo na tuwang-tuwa sa mga nakita nito. Hindi makapaniwala si Roy Uva na may weapon spirit na kaagad si Zion sa loob lamang ng isang gabi. Kaya muli nitong naalala ang gabi nung naglaban silang dalawa. Pero dahil sinabihan si Zion ni Zuan na hindi ipagsabi kahit kanino na nagkita silang dalawa pati na din ang tungkol sa Huntian beads ay nagsinungaling din siya kay Roy Uva. Natanong ni Roy Uva ang pangalan ng spirit weapon ni Zion kaya dito na nila nalaman na wala pala itong pangalan. Dahil dito ay naisip ni Zion na bigyan ito ng pangalan na rin. Nagpaalam muna sa kanila si Roy Uva para magsanay at gayon din si Muzi. Dahil dito ay minabuti din ni Zion na palakasin pa ang kanyang cultivation level sa tulong ni Rin. Nagbukas si Rin ng isang portal patungo sa ibang dimension at pumasok sila dito. Ayon kay Rin ay nasa mundo umano sila sa loob ng Huntian beads. Dito na din ito naikwento kung paano siya nilikha ni Zuan na siyang una niyang master at bakit gano'n na lang kataas ang kanyang cultivation level. Pero muli niyang sinabi na para magamit ang buo niyang kapangyarihan ay kailangan nasa early stage ng Ascendant Soul muna si Zion. Muling naisip ni Zion ang isang problema na ikinakalito niya. Hindi niya maintindihan kung bakit mahina pa din siya kahit mas malakas naman kay Muzi ang kanyang spiritual na enerhiya. Kaya para mas malaman niya ang dahilan ay ipinaliwanag na din ito sa kanya ni Rin. Ito umano ay dahil galing sa iba ang kanyang spiritual energy at dahil hindi niya ito nakuha sa sarili niyang cultivation kaya hindi niya ito alam gamitin. Pero may naisip naman na solusyon si Rin paano niya ito magagamit. Matapos siyang pahubarin ni Rin ay pinaupo siya at dito na inumpisahan ni Rin ang sinasabi niyang solusyon. Nang matapos na ito ay naramdaman kaagad ni Zion ang pinagbago sa kanyang spiritual energy.
Pero ayon kay Rin ay aabutin pa ng 5 hanggang 10 taon na cultivation para tuluyan niya ng ma-master ang paggamit sa kanyang spiritual energy. Dahil hindi na makakapaghintay pa ng ganon katagal si Zion ay may isa pang naiisip na paraan si Rin. Ngunit ayon kay Rin ay makakaramdam umano siya ng sobrang sakit dito. Wala namang problema dito si Zion at kaagad na pinaumpisahan kay Rin ang proseso na ito. Ilang segundo lang pagkaumpisa ni Rin ay nakaramdam kaagad si Zion ng sobrang sakit. Para magkaroon siya ng tibay ng loob ay iniisip niya na lang na mas masakit pa ang mga pinagdaanan nila Muzi at Roy Uwe kumpara sa sakit na nararamdaman niya. Wala naman silang kaalam-alam na may nakamatsyag pala sa kanilang tree spirit. Kaya pagkatapos nila ay bigla itong umatake sa kanila ngunit naunahan ito ni Zion at kaagad niya itong nailigpit. Napatanong siya kung bakit kaya may tree spirit dito at sinabi lang ni Rin na bagamat matagal na siyang namamalagi dito ay hindi niya pa din alam ang lahat na sekreto ng Hauntian Beads. Biglang tumawag si Muzi kay Zion at nagulat siya na may signal din pala sa lugar na ito. Pinasama siya nito sa isang adult product shop na isa din palang covert cultivation shop. Pagkapasok nila dito ay ipinakita ni Muzi sa mga nagbabantay dito ang kanyang golden diamond card para makausap niya ang head ng shop. Kagad naman siyang pinapasok sa pinakaloob at dahil tanging may-ari ng golden diamond card lang ang pwedeng makapasok ay binigyan niya na lang ng low-level spirit stone si Zion na magagamit niya dito sa shop. Dahil hindi alam ni Zion ang Spirit Stone ay sinabi ni Rin na ito umano ang nagsisilbing pera ng cultivation world. Naisip din kaagad ng babaeng bantay na madali lang niyang mauuto si Zion dahil wala itong kaalam-alam. Isinama nito sila Zion sa isang silid kung saan nakalagay ang mga magical treasures. Nang makita ni Zion ang isang balabal ay kaagad niya itong nagustuhan na ayon sa babae ay nagkakahalaga ito ng 500 low-level Spirit Stones. Ngunit dahil 50 low-level spirit stones lang ang meron siya ay minabuti na lang ni Zion na hindi ito ibili at ibalik na lang kay Muzi. Mabilis namang nakaisip ng paraan ang babae at sinabihan nito si Zion na itaya niya na lang umano ito sa gamble stone at sa pamamagitan nito ay may pagkakataon pa umano siya na makakuha ng high value na magical weapon. Dahil naakit dito si Zion ay pumayag siya sa alok ng babae. Matapos namang makumpirma ng head ng shop na si Mayan na totoong VIP card ng kanilang shop ang hawak ni Muzi ay kaagad na sinabi ni Muzi na kailangan niya umano ang most value magical treasure ng shop na ito. Pero ayon kay Mayan na bilang kapalit nito ay kailangan din nilang bawiin ang card na ito na sinang-ayunan naman ni Muzi. Dahil hindi makapaniwala ang isang empleyado ng shop na ibebenta ni Mayan ang treasure kaya dito na sinabi ni Mayan ang utos sa kanila ng head office na ipasara ang mga night branch offices sa loob ng 3 araw at ang branch magical treasure ay hindi na ganun kaimportante. Nang mapatanong ang empleyado kung bakit kaya ipinapasara ang mga branch ay sinabi ni Mayan na dahil may darating na isang tao at may kinalaman din ito sa Lee clan. Pagkadating nila Zion sa silid na kung saan nakalagay ang mga kahon na pagpipilian niya ay humingi siya ng tulong kay Rin sa kung alin sa mga ito ang kanilang pipiliin. Tiningnan muna ni Zion ang ibang mga kahon at may pinagmasdan siya dito na ikinabahala ng babae. Pero hindi niya ito kinuha at tinanong niya pa din si Rin sa napili nito. Napili ni Rin ang isang parang ordinaryong kahon lang kaya natuwa ang babae dahil siguradong kikita sila dito ng malaki. Nang hinawakan ito ni Zion ay naisip niya na lang na baka isang magandang treasure ang laman nito kahit isa lang itong ordinaryong kahon. Dahil dito ay binuksan na ito ng babae at nakita nila sa loob ang isang kinakalawang na punyal na tinatawag na Soul of Dragon Blood. Pagkaalis nila Zion ay hindi maitago ng babae ang kanyang tuwa dahil kumita sila ng malaki kay Zion. Ipinaalam niya ito kay Mayan at nang malaman ni Mayan na ang punyal na Soul of Dragon Blood ang nakuha ni Zion ay nagulat ito dahil sobrang mahalaga pala ng punyal na iyon. Muling nagpakita si Roy Uwe kay Samo at dahil hindi niya pa din nakukumpleto ang kanyang misyon ay pinanghinalaan na siya nito. Kagad naman niya itong itinanggi ngunit alam na pala ni Samo na nakikipagtulungan na siya kina Zion at Muzi para iligpit ito. Hindi nila alam na nakamatsyag pala ito palagi tuwing nagkikita-kita silang tatlo. Dahil dito ay nagsimula na itong atakihin si Roy Uwe kaya wala nang nagawa si Roy Uwe kundi umalis kaagad dito. Matapos tingnan ni Muzi ang punyal na nakuha ni Zion sa shop ay dito na din sinabi ni Rin na isa itong sealed spirit weapon dahil may totoong dragon soul ang nakakulong dito. Ayon sa kanyang nalalaman na matapos talunin ni Zuan ang isang red dragon ay isinelyo niya ito sa punyal na ito. Tuwang-tuwa naman si Zion matapos marinig ang mga sinabi ni Rin at naisip niya kaagad ang posibleng mangyari sakaling pakawalan niya umano ang dragon para atakihin si Samo. Ngunit ayon naman kay Rin na baka magdulot lang ng kaguluhan sakaling pakawalan nila ang dragon dito at hindi din niya alam kung paano ito palabasin. Pero gayon pa man ay sigurado siya na may espesyal itong teknik kaya sinabihan niya si Zion na subukan itong lagyan ng spirit energy para makita nila.
Nang sinubukan ito ni Zion ay nagamit niya ang separation body na kahit si Rin na may high-level cultivation ay hindi matukoy kung sino ang totoong Zion. Dahil dito ay napansin na din ni Muzi na nagagamit na ng maayos ni Zion ang kanyang spirit energy. Biglang narinig ni Zion ang boses ni Roy Uva at ipinaalam nito sa kanya na alam na ni Samo ang kanilang plano. Nang aalis na siya para puntahan si Roy Uva ay natanong siya ni Muzi kung sigurado na ba umano siya sa kanyang gagawin. Matapos niyang sabihin na sigurado na siya dito ay ibinigay nito sa kanya ang magical treasure na nakuha nito sa shop. Habang patuloy pa din ang paghabol ni Samo kay Roy Uva ay dito na din nito nabanggit ang mga plano nito simula pa lang nung una silang magkita. Alam ni Samo na si Roy Uva ang kailangan niya para marating ang late stage ng core formation kaya ginawa niya itong apprentice sa loob ng 16 na taon. Ilang sandali lang ay nagawa nito na mapalibutan ng apoy si Roy Uva. Nang aatakihin na nito si Roy Uva ay bigla namang dumating dito si Zion at napuruhan nito ng suntok. Pero hindi ito ininda ni Samo at muli silang inatake na sinubukan namang sanggain nila Muzi at Roy Uva. Katapos ay sabay-sabay silang umatake dito pero dahil sa ginawang barrier ni Samo ay hindi umuubra ang kanilang mga atake. Matapos gamitin ni Zion ang kanyang flame fist ay sinundan nito ng atake nila Muzi at Yue ngunit hindi pa din ito umubra kay Samo. Dito na nagpasya si Zion na gamitin na ang kanyang punyal. Parehas silang sumugod ni Samo sa isa't isa at kahit may barrier si Samo ay matagumpay pa din niya itong nabasag at nasugatan din niya ito. Pagkababa nilang dalawa ay mabilis itong sumugod sa kanya ngunit hindi nito akalain na nagawa niya na palang makalipat sa isa pa niyang katawan dahilan para makaatake siya at masugatan ito muli. Dahil sa ginawa niya ay naalala muli ni Muzi ang kakayahan ng punyal. Bukod sa mahirap malaman kung alin ang totoong Zion ay may kakayahan din pala ito na magpalipat-lipat ng katawan na gusto niyang kontrolin. Dahil dito ay maiiwasan niya kaagad ang pagkakaroon ng matinding pinsala. Nalaman naman kaagad ni Samo na ang punyal niya ang dahilan sa ginagawa niyang body separation. Dito na ito nagpasya na gamitin ang fiend art nito. Gamit ito ay nahihigop ni Samo ang kanilang spirit energy. Kaya dito na din nagpasya si Zion na gamitin si Rin dahilan para mapigilan ang fiend art. Katapos ay lumikha din si Rin ng barrier at sinabihan sila Zion na umalis na dito habang sinusubukan umano niyang pigilan si Samo. Gusto din sana ni Zion na magpaiwan para tulungan si Rin ngunit mas gusto ni Rin na sumama din siya kina Muzi at Yue. Kaya naisip na lang ni Zion na kung makalayo-layo na sila ay dito niya na din ito papabalikan sa kanyang katawan. Nang makabalik na ito sa kanya ay pinuntahan nila kaagad ang lokasyon kung saan nila inilagay ang patibong para kay Samo. Kaya nang mahabol na sila nito ay kaagad ding inactivate ni Roy Uva ang Yang Flame Array para ikulong ito dito. Katapos ay inatake nila ito ng sabay-sabay ngunit napigilan pa din sila nito kaya nagtaka si Roy Uva na hindi tumalab dito ang Yang Flame Array. Dito na sinabi ni Samo na mga peke lang umano ang mga isinulat niyang kahinaan ng fiend art. Alam niya pala na pasekreto itong binabasa ni Roy Uva kaya hindi totoo ang mga isinulat niya dito. Napagtanto kagad ni Roy Uva na hindi kahinaan ng fiend art ang Yang Flame Array kundi mas pinapalakas pa nito si Samo. Kaya imbis na sila ang naglagay ng patibong para kay Samo ay sila tuloy ang nahulog sa sarili nilang patibong. Dahil dito ay kaagad na sinabihan ni Muzi sila Zion at Roy Uva na tumakbo. Mabilis namang kumilos si Samo para habulin sila kaya muling pinalabas ni Zion si Rin. Dahil nahihirapan si Samo na makalampas kay Rin ay nagpasya na itong sabihin kay Roy Uva ang totoo tungkol sa nangyari sa kanilang nayon. Para makuha umano nito ang core ng Snake Spirit ay sinundan niya ito sa nayon nila Roy Uva. Pero hindi umano niya akalain na may matutuklasan siya sa nayon na ito. Isang araw habang pinagtatanggol ni Roy Uva ang kanyang sarili sa ibang bata ay nakita niya kay Roy Uva na narating na nito ang late stage ng chi condensation. Nagse-self-cultivate na pala ang katawan ni Roy Uva simula pa lang ipinanganak ito. Dahil dito ay nagpasya siya kaagad na kukunin niya ito para maging estudyante niya. Para mapapayag niya ito ay gumamit siya ng magical grass para mawala sa katinoan ang snake spirit dahilan para atakihin nito ang mga tao sa nayon. At dahil tinulungan niya ito na mailigpit ang snake spirit ay dito na siya nagkaroon ng pagkakataon para mapasunod niya na ito. Hindi lang din yun dahil nakuha din niya ang core ng snake spirit. Dahil sa mga narinig ni Roy Uva ay napaluhod na lang siya sa sobrang pagsisisi sa nagawa niya sa kaibigan niya. Katapos ay mabilis niyang sinugod si Samo para atakihin ito. Madali lang itong nasangga ni Samo ngunit hindi nito akalain na aatakihin din pala siya ni Zion gamit ang punyal nito dahilan para mapuruhan siya. Kasalukuyan namang nakasakay sa isang private plane sila Jiro na nasa di kalayuan lang sa kinaroroonan nila Zion. Habang nagre-relax si Jiro ay bigla nilang naramdaman ang pag-alog ng eroplano.
Ilang sandali lang ay nakita na lang nila ang kanilang piloto na nauna nang lumabas ng eroplano. Kaya gamit ang natitirang parachute ay lumabas na din sila ng eroplano. Matapos namang maramdaman ni Muzi ang kapangyarihan ng Heaven's Punishment ay nagpasya siyang gamitin ang eroplano para sa gagawin niyang pag-atake. Dahil sa ginagawa ni Muzi ay napaisip si Samo na baka ito ang Rare Thunder Spirit Root at maswerte siya na nasa Foundation Establishment pa lang ito dahil kung hindi ay baka mapilitan na siyang umatras. At dahil malapit niya na ding maabot ang late stage ng core formation ay tinapatan niya na lang ito ng atake. Pagkasabog ng eroplano ay inatake din niya kaagad si Muzi kaya dali-dali ding umaksyon si Zion para iligtas ito. Dahil dito ay nadamay din si Zion sa sumunod pang atake ni Samo kaya dito na din na-activate ang ibinigay sa kanya na treasure ni Muzi. Muling sumugod si Samo at ginamit naman nila Zion ang Dark Sky na nagdahilan para maputol ang isang kamay ni Samo. Sa galit ni Samo ay nagpasya ito na gamitin na ang pinakamalakas niyang teknik na tinatawag niyang blood absorptions. Unti-unti nitong hinihigop ang kanilang dugo at spirit energy kaya pinalabas na ni Zion si Rin. Pero kaagad din niya itong pinapasok kaya nagawa tuloy ni Samo na makontrol ang kanyang punyal. Katapos ay bigla nitong hinigop si Muzi at sinakal hanggang sa mawalan ito ng malay. Mabilis na inatake ni Zion si Samo ngunit nanaig pa din ang lakas ni Samo. Muling pinulot ni Zion ang punyal at dito niya na din muling nagamit ang malakas niyang kapangyarihan. Dahil nahihigop pa din ni Samo ang kanyang dugo ay napansin na din ni Samo ang epekto nito sa kanyang sarili dahilan para ihinto na nito ang blood absorptions. Ito pala ay dahil dugo ng dragon na ang kanyang nahihigop. Sinamantala naman kaagad ni Royuva ang pagkakataon para atakihin si Samo ngunit natalo pa din siya nito. Pagkasugod ni Zion ay kinontrol ni Samo ang mga naglalakihang mga bato para subukan na pigilan ito. Pero nagawa pa din itong malampasan ni Zion kaya wala nang nagawa pa si Samo para mapigilan ang kanyang atake. Dahil dito ay matagumpay niya na itong natalo pero bago pa man ito tuluyang masunog ay nag-iwan pa ito ng voice curse para sa mga kasamahan nito na ipaghiganti ito. Natuwa naman si Royuva dahil sa wakas ay naipaghiganti niya na din ang mga mahal niya sa buhay. Pagkalapit ni Zion kay Muzi ay dito niya na din tinawag ang napansin niyang matagal nang nakamatsyag sa kanya. Alam niya din na may balak itong kunin sa kanya ang Huntian beads. Pero alam din niya na kaya nito